Sabi ko, bakit kaya yun yung pinagdaanan ko? Bakit iba yung pinagdaanan ko sa pinagdaanan ng mga classmates ko? Nakahiga ka na sa kama, bumalik ka pa sa banig. Hindi porke magaling kang corporate executive, yung sabihin magiging magaling kang entrepreneur, no? Kasi magkaiba yung skill sets needed. Walang tinatawag na structural overlap. Kasi once there's a structural overlap, pareho kayo mahilig sa area to, magka-clash kayo eh. I was not really blessed to have very good mentors. Kung ano yung ginagawa ng boss ko, kukopyahin ko lang. Yun lang eh, wala, naive ako eh. Nagkataon, yung mga boss ko at that time, I would say hindi sila people person, hindi sila makatao. Pag galit sila, galit talaga. Mumura, sisigaw, So, mamahiya. na-pick up pa rin yun? Yan, na-pick up yun eh, at some point eh. Akala ko that's the right Way, management oo. eh, oh. That's the way. You didn't know any better. Yeah. Pero nagulat na lang ako kasi every time papasok ako sa restaurant, magsisigawan sila, andyan na si Monster, andyan na si Monster. Magliligpit na sila lahat, di ba? Pero sino yung Monster na yun? Yung pala ako pala si Monster. Ngayon, okay naman ako eh. Happy ako about it. May purpose, di ba? Siguro kung hindi nangyari yun, baka spoiled brat ako. Di ba? Baka hindi ako ganito ka-driven. Di ba? Yun eh. Kailangan talaga magkaroon ng scarcity. So for me, I don't see wealth as social status or luxury or splurge. For me, I see wealth as parang an insurance policy. It allows me to experiment in life na kahit mag-fail ako, at least pwede ako makaangat. No? Yun ang definition ko ng wealth eh. That has never been about I mean, first of all, Emil, alam mo, sa totoo lang, we were not planning on doing this interview. Talaga? We were not gonna come all the way to Bicol to do this. But alam mo, it all started na I just wanted to interview Carlo. You know, Carlo is leaving, di ba, ganyan. I'm into leadership. But you know, nung conversation namin, he kept talking about the relationship with you. Diba? Na parang he just was saying na it's all about Emil, it's on Emil, that's what he... So sabi, na ano kami ni Krill na, wow, we gotta go to Bicol. Oh, talaga? We need to talk to Emil. Marami naman. Sino ba itong Emil? Parang may love story. May dito love story eh. na. You know, Talaga parang naman. naka-intriga. So that's why we came. Oh, okay. Because we really wanted to talk to you to understand, you know? And you know, sa tingin mo, when you think of your journey so far, what's the biggest turning point that shaped you into the leader that you are now? Ano yung, kumbaga, kanon event Paano to event? shaping you into a leader that you are now? Ano yung event na yun? We're an expat family. Lumaki kami sa Saudi Arabia. Tapos yung father ko, he was an executive of Pizza Hut in the Middle East, no? Sure. Pero when we went back to the Philippines, college, yung dad ko, he lost his job. Nawalan siya ng trabaho. Tapos, somehow, it caused us a financial strain in the family na nagbukas siya ng canteen. Pero somehow, sabi ko nga hindi porke magaling kang corporate executive, yung sabihin magiging magaling ka entrepreneur, no? Kasi magkaiba yung mundo eh. Magkaiba yung skill sets needed. And he was not really that good when it comes to entrepreneurship. No? Hindi siya magaling mag one-man team. Magaling siya pag may naka-team na nakapalibot sa kanya. Magaling siya doon. Tapos, that was the time na when I was in college, kailangan ko mag-work sa Jollibee. As a service crew, no? Ang sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko parang, nakahiga ka na sa kama, bumalik ka pa sa banig. Yung nang nasa Middle East kami, maganda yung buhay namin, yung lahat ng gusto namin na bibili, may bathtub yung bahay, palit ng kotse every year. Pag gusto ko ng PlayStation, bili agad. Ganun kadali eh, di ba? Pero pagdating namin dito, boom, walang pera. Di ba? So, it changed me. It changed me kasi nag-create ng hunger, nag-create ng very strong internal motivation for me to be hardworking. Sabi ko, bigyan lang ako ng chance. Parang, Lord, bigyan mo lang ako ng chance makabawi ulit. Hindi na ako babalik sa banig. Di ba? Gagawin ko talaga lahat ng mga kaya ko. Wag lang ako bumalik sa banig. Mahirap maging mahirap. Mahirap talaga. Di ba? That was a time nung college ako noon. Hindi ko magawa yung gusto ko kasi kailangan ko magtrabaho sa Jollibee after studying sa school. Sabi ko, ang hirap nito. Ang hirap mag-juggle. Nainggit ako sa mga classmates ko na after school, tatambay, bibilyar. Hindi ko magawa yun eh. Looking back, sabi ko, bakit kaya yun yung pinagdaanan ko? Bakit iba yung pinagdaanan ko sa pinagdaanan ng mga classmates ko? And
Ngayon, okay naman ako eh. Happy ako about it. May purpose, di ba? Siguro kung hindi nangyari yun, baka spoiled brat ako. Di ba? Baka hindi ako ganito ka-driven. Di ba? Yun eh. Kailangan talaga magkaroon ng scarcity. Yun yung canon event ko, yung scarcity. It really changed my way of thinking. Na kailangan ko maging masipag. Hindi ako pwedeng magpakatamad. Maraming umaasa sa akin. Breadwinner ako sa family. So, yun eh. That's what's driving me. Drive you. So, yan yung canon event mo, no? Yeah. I love that yung kama tapos naging banig. Naging banig. So, next time sa double deck naman sana. Mataas-taas na. Tama. Yeah, how would you describe your leadership style? Well, ang weird, Sir Gino, kasi nung management trainee pa lang ako, I remember, 2004, management trainee ako sa Greenwich, tapos naging management trainee ako sa Pizza Hut. I was not really blessed to have very good mentors. Hindi, at that time, fresh graduate ako, I thought, kung ano yung ginagawa ng boss ko, kukopyahin ko lang. Ayan mo lang. Yun lang eh, wala, naive ako eh. Nagkataon, yung mga boss ko at that time, I would say hindi sila people person, hindi sila makatao. Diba? Pag galit sila, galit talaga. Magmumura, sisigaw, So, mamahiya. Yan, na-pick up ko yun eh, at some point eh. To the point na manager ako sa Pizza Hut sa Gateway Mall, yung sa baba, di ba? Pizza Hut Bistro sa Cubao. Manager ako doon, pioneer kami. Tapos yung restaurant manager ko at that time, mahigpit talaga siya. Pag gusto niya magmumura siya, maninigaw siya. Somehow, nakopya ko yun eh. Naging ganun ako dati, nung bagong manager ako. Akala ko that's the right management way. That's the way. You didn't know any better. Yeah. Pero nagulat na lang ako kasi every time papasok ako sa restaurant, yung mga crew doon, magsisigawan sila, andyan na si Monster, andyan na si Monster. Magliligpit na sila lahat, di ba? Sino yung Monster na yan? Yung pala, ako pala si Monster. Tapos, nasaktan ako noon eh, kasi every time na magko-closing time, tapos closing din ako, uuwi na kami, antay nila akong makauwi, tapos yun pala, gigimik sila pagkatapos. Hindi ka sinasama. Hindi ako kasama. So, sabi ko, may mali yata. Sabi ko, parang may mali. So, nagre-reflect ako, saan ako nagkamali? Bakit pag andun ako sa restaurant, ginagandahan nila yung trabaho nila, pero bakit pag wala ako, binababoy nila yung trabaho? Di ba? Hindi sustainable yung leadership. So, doon ko na-realize na, yung boss ko, mali pala yung ginagawa niya. At that time, I was not smart enough to realize na hindi lahat ng ginagawa niya tama. Di ba? For me, copy lang. Di ba? So, na-realize ko na, okay, kailangan kong hanapin yung identity ko as a leader. And how did you do that? Yung identifying you as a leader, kung who you are now, saan mo nakuha yung mga yun? Hindi ako ganun ka-blessed to have mentors eh. So, siguro, ang isa sa mga imaginary mentors ko, John Maxwell. So, nanonood ako ng mga videos. Hindi pa nga, wala pa nga yung YouTube yun eh. So, naghahanap talaga ako ng mga videos. Self-help. Hinahanap ko yung sarili ko. Ano yung magandang style? Ano yung magandang management style? Pero it seems, jumping from one company to another, nalalagay ako sa isang boss na parang somehow I feel, teka, hindi ito yung blueprint na gusto ko gayahin. Di ba? And natutunan ko rin eventually na, okay, if I'm under a boss that is not really that good as a mentor, reverse ko lang yung ginagawa niya, yun ang kopyahin ko. Di ba? Inversion pero method. ang ganda nga that you realize, first of all, naging self-aware ka na, hindi okay to, I want to look. So you went John Maxwell. Ang ganda na ginawa mo yun. Ano? Yeah. You could have said, wala akong alam. Ito na, ganun na talaga ako. You did not go that route. Ano? Talaga, you wanted to become better. Yes. Kasi mararamdaman mo rin eh. Kasi for me, of course you have a goal. Gusto mo maging somebody sa career mo, di ba? Pero for me, it's not just the end goal eh. It's the journey. You should be happy with the journey. Like for example, dito sa Bigs, happy ako eh. So I don't feel like nasa work ako eh. Di ba? Kasi nag-enjoy ako eh. Di ba? Pero if you're the type of person na nag-aantay ka na gumanda yung tomorrow, hindi dumarating yung gumagandang tomorrow, then miserable yung buhay mo. Di ba? Miserable Keep thinking tomorrow. You know, I just interviewed si Eden kanina. Sabi niya, kahit sa umpisa pa lang the interview with Carlo and you, she already felt this is, a welcome. Sabi niya, from the very top to the bottom, pareho, I'm happy here with the leadership. What is it kaya ang nakikita niya na nafe-feel niya sa leadership mo? Well, siguro hindi lang ako eh. Sir Carlo rin. Kasi
Jive kami, ugali eh. Mm. Di ba? Magka-jive kami. Well, parang 8 years lang naman yung gap namin. Okay. Di ba? So medyo jive kami. Pagdating sa kakulitan, sa kakwelahan. Tapos it is very important for a boss, a leader, yung second in command mo, dapat, kung ano yung weaknesses mo, yun dapat yung strength niya. Tapos kung ano yung weaknesses naman ng kabila, like for example, Sir Carlo, very passionate siya, marketing, food, design ng restaurant. Okay. Check. The rest, ayaw niya. Ayaw niya ng accounting, ayaw niya ng mga engineering, ayaw niya. Ayaw niya, store operations, ayaw niya. Ako naman baliktad. Yun naman yung gusto ko. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, kung saan siya magaling, tendency, okay, magaling ka dyan, di ikaw mag-decide. Ako magaling dito, di ako mag-decide. Di ba? Nabuo. Walang tinatawag na structural overlap. Kasi once there's a structural overlap, pareho kayo mahilig sa area na to, magka-clash kayo eh. Di ba? And from the beginning, kumusta yun? Yung paggaganyan yun, medyo may ganyan-ganyan ba in the beginning? How smooth was that? Of course, in the beginning, magkakapaan kayo eh. Di ba? Magkakapaan. Pero, madali naman ako magbasa ng tao eh. Early on, nakita ko na agad na yun ang gusto niya eh. Di ba? Nagkataon naman, okay din naman ako sa marketing. Pero it's just that, siguro, between the two of us, mas okay ka, di ikaw na yan. Di ba? Walang problema. Diba? Good. So, what blind spot kaya that you have, you're beginning to see more clearly now? Blind spot. Well, may tinatawag na Johari's window eh, right? Correct. Things that you can see, people can see. Things that you cannot see, other people can see. Di ba? And somehow, medyo blessed ako within Bigs to have people surrounding me that are not hesitant to tell me about my flaws. Yeah. Andyan si Ma'am Honey. Di ba? Ma'am Honey, sabi ko nga, si Ma'am Honey is my pambansang konsensya. Di ba? Kasi for example, ang dami ko na dapat desisyon na mamamali. Pero dahil nakita ko yung vantage point ni Ma'am Honey, na-correct ko. Kasi si Ma'am Honey is people person eh. Di ba? So, ako naman, business guy ako. Di ba? So, for me, it's all about financial implication. Pero for Ma'am Honey, of course, may people component. Okay, tama yung tama yung decision ko because of her. Sir Carlo rin. Di ba? Uusap kami, Sir Carlo. Okay. Sabi niya sa akin, Bill, ito yung medyo kailangan yung workout mo. Ganyan. So, medyo, I think, how to read people. We're talking about ego and all of those things. How are you able to, sabi mo na it doesn't affect you na people are telling you things. Hindi ka nagiging defensive. Okay. Then you said something about, when you read people. Yeah, when you read people, normally, there are people na they would say one thing, tapos they will act oppositely. Okay, got diba? Pero if you will just look at people and trace nasaan yung vested interest nila, saan sila makikinabang, then normally, dun sila mag-a-act on. So, minsan kaya hindi nagja-jive yung what people are saying versus what people are doing. And I think I will trace, for example, Ma'am Honey and Sir Carlo, whenever they talk to me, trace ko na their vested interest is not really to, di ba? Walang negative eh. Sure. Di ba? Sure. So, alam ko agad na, okay, this is for my benefit. It's coming from a place of care. Yes. So, I could even say love. yes. Di ba? Yeah. So yan, when it comes from that place, you're okay. Yeah, oo. You don't even feel threatened or hurt. Di ba? I like to say that the COO role is the hardest role to fill. Bakit kaya, in your experience, why is it so hard to fill this role? COO. Well, kasi prior to me being a GM tsaka COO, Vice President for Operations ako eh. Tapos the routine was fairly easy because you're just looking at the one segment of the company. Diba? Normally the meetings are just a repetition lang eh. Pero for example, when I became GM of Tapaking noon, nahirapan yung brain ko initially because for example, meeting namin ng 8 to 9 is all about marketing. So I would have to wear my marketing hat. Tapos 9 to 10 naman, franchising. So utak ko nasa marketing pa rin, pero yung meeting namin nasa franchising na, ginahabol ako eh. So parang kailangan may alam ka sa lahat ng department. Kaya parang naging training ground ko yung Tapaking to adjust my brain to be able to handle multiple facets of the business. Kaya pagdating ko dito sa Bigs, parang okay, medyo okay na. Ready na ako. And it's not for everyone, yung ganun, yung context switching na changing hats. It's parang nahihirapan ng tao sa ganun. Yes. Yung normal na tao. Kasi lahat naman ng executives merong base. May base na pinanggalingan. Like for me, ang base ko has always been
operations, Mm-mm. restaurant operations. Mm-mm. For you, your base has always been HR. For Correct. Carlo naman, base niya has always been marketing. Sure. And tendency is that for you to go back to that base, kaya nga it is very important for you to have a holistic experience of the company. Dapat at least naikutan mo yung mga key functions. Tama. Para at least alam mo kung ano yung nangyayari sa kabila. Para when you decide, you don't just decide one-dimensionally. You can weigh different. And that's what I noticed kanina. For example, in your strat planning, it's like you know a little bit of all these departments you're talking about. Di ba? Yes. Di ba? So, what mindset has served you best in succeeding as COO? Anong mindset that has served you best? Wow. Well, every day, lahat naman tayo may problema sa buhay. Diba? Pero every day, whenever I enter the office, lahat ng problema iniiwan ko sa labas, sa doorsteps. Diba? Medyo bihira mo ako makita sa office na nakasimangot, malungkot, grumpy, masungit. Iniwan ko yung problem sa labas ng pinto ng office. And I think medyo blessed din ako kasi naintindihan ng family ko na when I'm at work, huwag niyo ako istorbohin. Diba? Kasi alam naman nila na pag nasa work ako, talagang naka-work mode ako. Ang bilin ko nga sa kanila, unless may dadalhin sa emergency room ng hospital, huwag niyo akong tatawagan. Diba? So, huwag niyo akong bibigyan ng cutie pie text na, hi, musta, wala ganyan. Kasi nasa work ako. Nasa work ako Kumusta? Kumain ka na ba? Walang ganun. So, medyo okay Okay yung ganun setup for me. Kasi it allows me to focus. Allows me to focus. So, what has surprised you about Carlo as a partner, a leader, a human being? Well, maganda kay Sir Carlo, magaling siya sa tao. Magaling siya sa tao talaga. Parang, normally I'd had bosses wherein you couldn't express what you want to say. Kasi somehow, takot ka ma-offend sila. Takot kang baka may retaliation. Takot kang baka may mangyaring unanticipated, di ba? Pero for me and Sir Carlo, we always have this weekly huddle. Dalawa lang kami. Tapos walang any rules, wala lahat. We can talk about anything. Tapos it is a very safe space for me. Pwede kong sabihin lahat without the anxiety of baka magalit to, baka balikan ako. Diba? And okay yung ganung okay yung ganung relationship namin Diba? Like, for example, we're supposed to have it yesterday, pero ramdam niya kasi na parang 10 to 5 lagari na ako. Minessage niya ako alas 4. Gusto mo ba? Thursday na lang tayo. Mukhang haggard ka na sabi, sige, Thursday tayo. Thursday, 3 p.m. kami. So every week, so if there's 52 weeks in 1 year, we do this huddle 52 times a year, no? Ano lang talaga, para lang ma-build yung rapport. Kasi mahirap yung pag, kunwari, 2 weeks kayo hindi nag-usap. Ang hirap mag-catch up So we create this habit of having the regular touch point. Wala naman masyadong agenda talaga. It's just, kamustahan lang. Ganun. Wala. It's kumustahan. It's, kamustahan. Touch point, kamustahan, mga problems, ganyan. Tapos lahat, kaya ko sabihin. Kunwari, meron ako hindi agree sa opinion niya or project niya or what, pwede ko sabihin. Hindi siya nagagalit. Sabi ko, okay Di ba? Kasi ang ayaw mo naman yung tipong, okay, sige, gagawin ko yung gusto mo, pero pagpalpak, paano na? Di ba? You know, nabanggit mo nga, I think, again, kahapon yung sa work life mo, only 2 place ka talaga yung naging masaya. Sabi mo, di ba? Tapa King and here. Base. Yeah. Di ba? Tama ba yan? Yeah, yung sense of fulfillment Yung sense of fulfillment. Before kasi I felt that I was just working to earn a living. Hindi mahanap yung purpose. Parang, for me, drug. Okay, tatime in na naman ako. Ang tagal naman mag-alas 5. Tagal ko naman mag-out. Diba? Ganun, mararamdaman mo yun Lahat tayo nararamdaman yun Parang prisoner ka within that workspace. Hindi ko mahanap yung purpose. Ba't ko pa ito ginagawa? Diba? Ano bang purpose? Diba? Pero for me, like for example, for Bigs, nakita ko yung purpose ko Diba? It allows me to paano ba yun? It allows me to enjoy work. Hindi ko siya nakikita na, tagal naman ng 5 o'clock, out na ako. Hindi ko nararamdaman yun Diba? Siguro nga kasi, for example, like one, it's all about the degree of control you have in your life. Diba? Can you explain that, please? For example, timekeeping. If you're bounded by the time clock, stress na stress ka kasi naghahabol ka ng alas 8 makapag-time in. Di ba?
Tapos minsan wala ka namang ginagawa, kailangan mo mag-antay ng 6 o'clock para mag-time out. Diba? For me, para akong prisoner. Diba? Pero here, wala akong time card. Diba? Pero I make sure that my schedule is really jam-packed. 100%. Nakikita nyo yung schedule ko, diba? Yes. So it allows me, it gives me the freedom to have control over my life. Diba? So for me, it makes me happy. Kasi alam ko, kung may emergency sa bahay, pwede ako pumunta. Diba? May soccer ball game yung anak ko, pwede ako pumunta. Diba? So that's one. It makes me happy. Diba? Number 2, the sense of purpose that I'm really part of the company, literally. Diba? Kasi you don't want to be an executive, tapos nun after age 60, retire ka na, wala na. Wala nang connection. Diba? It allows me to somehow see what's beyond retirement. Okay? Na, may buhay pa rin ako after retirement. Diba? I can be part of the board. Diba? I could still be useful. Diba? May purpose pa rin ako. Diba? Yung mga juniors ko, pwede maghingi sa akin ng advice. Yun yung nakikita ko pag tumanda na ako Diba? Pwede ako magturo sa university part-time. Diba? So, nawala yung ambiguity of the future. Yung anxiety na anong mangyayari sa akin sa future. Kasi nakikita mo na yung future Very clear na So, alam mo na, okay ako dito, masaya ako dito Kasi may very clear painted picture of what's in store for me in the future. So, I think that those two make me happy. Diba? Yung degree of control over my life. And the future. The future. Clarity is the future. Yes. Okay. Tapos, lastly, number 3, of course, it allows me to provide for my family. Diba? Hindi sila nagugutom, medyo maganda yung status nila sa buhay, diba? Kasi it makes you miserable Pag wala kang, you cannot provide. Ikaw yung lalaki, hindi ka makaprovide sa family, diba? So I think those 3 things. Thank you. And what has been the most surprising part sa'yo stepping into the COO role? Something you couldn't have prepared for. Meron ba nun that surprised you? As the COO, when I was forced to enroll at AIM, I found out that there's a lot of things that I still don't know. Nagulat ako. Parang, yung alam ko pala, parang siguro 10% lang nung capacity ko. Diba? Akala ko dati parang, dami ko nang alam siguro, diba? Pero pagdating ko doon, wala pala ako alam, diba? Marami pala may alam, diba? Okay, dami pala knowledge dito. Dami pala pwedeng ma-scratch. Diba? So nagulat ako at that time Actually, hindi ko naman idea mag-AIM. Sir Carlo naman nagpilit niyan. You were forced. Yeah, pinilit ako Sir Carlo, diba? Siguro may nakita siya na hindi ko nakita. Diba? Kasi nag-undergo rin siya ng same degree Pareho kami. So siguro may nakita siya na hindi ko nakita. May Juharis window siya na may blind spot na hindi ko nakita. Pero doon ako nagulat. Shucks, ang dami ko pa palang hindi alam. Diba? What feels different about I mean, there is a move towards you taking on the CEO role, right? And anything na perspective nag-shift sa'yo because you are seeing that, hey, I'm gonna be, the CEO? Kasi the role of the CEO is the visionary of the business, no? Ang role niya is to scout the external environment and the internal of the business and to see kung nasaan ang mga opportunities, no? Ang role naman of the Chief Operating Officer is the integrator. Meaning, kumbaga may imaginary tali sa lahat ng departments. Siya dapat yung nakahawak sa tali. No? Yung day-to-day. So, eventually, if I will become the CEO, mag-shift lang naman from internal to external. Meaning, if most of the people that I talk to are internal, the department heads, then there will be a shift for me talking to the external stakeholders. How do you feel about that? This is something that you have not been doing, but you will be doing. Medyo, hindi ako sanay talaga hindi ako sanay, hindi ako nag-enjoy sa, yung ganito, hindi ako nag-enjoy, hindi ako to Hindi ka ba nag-enjoy ngayon? Parang for me, siya, practice na pala to. Practice. Siya, for me, parang pilit. Iba si Sir Carlo. Sir Carlo kasi, how are you guys? Diba, ganun siya, diba? Ako parang, okay. Diba? I'm surprised. Diba? Ikaw may hiya ka. may ganun ako, may inferiority complex. May ganun sa loob ko talaga. Okay.
Diba? I think yun yung inner struggle ko. Okay. Inner struggle ko yun. Tapos, for the longest time, well, alam ng marketing yan eh. Every time may mga events, pinipilit ako ng marketing. Sir, ikaw yung interview namin. Hindi. Iba na lang. What is it? What is it? You said inferiority. I want like to go there. What do you feel inferior about? Example, first day of school, EIM, October 2023. Classmates, UP Lasal, Ateneo, UP Lasal. Pagdating sa akin, UST po. So, para akong, okay, ako na naman yung pang-apat. Di ba? Ito na naman, balik na naman. Di ba? So, at that time, nagkaroon ako ng matinding inferiority complex. Hirap ako mag-recite. Alam ko yung sagot, hindi ko ma-press yung microphone. Hindi ko may problema dito. Di ba? Nagkakaroon ako ng inferiority complex. Until, every time may lunch, minsan magtatanong sa akin yung mga classmates ko about business, sasabihin ko yung thoughts ko. Tapos, eventually, mga classmates ko, Emil, pwede ba kitang katabi pag lunchtime? Sabi ko, bakit? Iko-consult ako sa iyo sa business namin. To the point na pag lunchtime, naka-reserve na sila sa akin talaga. Ang dami na lang ganun, mga walo sila. Tapos after ng class, 6 o'clock hanggang 7, meron na namang session na ganun. So, unti-unting nabibuild yung confidence ko na, okay, wala, parang may imaginary takot lang ako. Nagulat ako, naging sister pa ako. Di ba? Correct, tinalo mo. Pero yung, ang UP, Lasal, pero yung first term namin, hindi ako sister. Hindi talaga ako makasagot eh. Hirap na hirap ako. Parang may imaginary. But you gained the confidence ng people started seeing who you really are, what you really know. Tama ba? Yeah. Parang ganun. Pero palagi talaga nangyayari sa akin yan. Pero sige ka pa rin. I mean, you'll keep moving forward kahit na you have this feeling, right? Just go. Tama ba? When you say COO or CEO, you expect somebody who is senior, siguro naka-coat and tie. Diba? Like for example, I met a potential franchisee last night dito. Nag-expect siya ng CEO na, di ba? Ikaw na ba yung CEO? Ikaw na pala yan? Di ba? So palagi may ganun eh, may stereotyping sa akin, bata ka pa pala. Di ba? Bata ka pala. It works both ways eh. Kasi for example, with them, looking at me na, bata ka pa lang pala. Unknowingly, natatanggal yung mask nila. Nakikita ko ano ba talaga yung real intentions nila. Di ba? Kasi minata nila ako eh. Minata na nila ako. Na-stereotype na nila ako. So at least nawala na yung mask nung kausap ko. Di ba? Kita ko na kung sino talaga siya. Sure. Di ba? Pero sa kabilang end of the spectrum naman, dahil paulit-ulit yung ganong comment, minsan na-erode talaga yung confidence mo eh. Di ba? Na, shucks, bata tingin sa akin. So, works both ways. Diba? I think one day you will be on ANC na. ANC. Ito na yung diba? If you were to write a handbook for the next COO, Yeah. what key lessons would you pass on from your own experience? COO of Bigs? Oo, kunyari, may when you go on to CEO, whoever that COO will be, ano yung handbook maibibigay? What would it be? What would it say? 3 things. Key points. Three Okay, things. go. Number 1, you should have already experienced at least the fundamental departments of the business. Okay. So, may it be an external person or internal or from the third gen, hindi ka pwede mag-shortcut. Alright. You have to go through the process. Better if you start as a waiter, Okay. assistant manager, Sure. para alam mo up, down, left, right, alam mo yung organization. Okay. Yung pulse mo sa pinakamababang employee, alam mo how they feel kasi nanggaling ka doon. Naikutan mo yung marketing, naikutan mo yung finance, naikutan mo yung franchising department para every bit of everything, at least may idea ka, alam mo. So that's number 1. Number 2, I would prefer sana somebody who is a corporate guy but ventured into entrepreneurship Meron rin nun, and failed miserably. What's that important? That would put you in the shoes of the owners. How hard it is to run a business. Yung nervous breakdown na hindi ka makakabayad ng Meralco, hindi ka makakabayad ng upa, hindi ka makakabayad ng pasahod. Gusto ko pinagdaanan niya yung nervous breakdown na yon. Yun ang nagpapatanggal ng employee mindset. Yeah. Kasi ang dami kong nakikita rin na tao na, I love this company. Tapos gulat ka, alis na.
Na pressure lang onti, alis na. Mm. Diba? Onting pressure lang, resign, di ba? Kasi hindi pinatibay yung tuhod ng ng experience, di ba? So, more failure, the better. Kung failure yan in entrepreneurship, the better, the better. You would really understand how it is to become the Nervous owner. breakdown. Nervous breakdown. Kailangan nag-Prozac yan. Kailangan lahat ng gamot dapat diazepam, Valium. The best. Yan yung ideal for me. I agree. I super agree. Ibang klase talaga. And the third? Third, well, you should have a happy disposition. Disposition. Yung how you treat people. No? Kasi, for me, turn off sa akin yung manager who treats me as the CEO with so much respect, pagkatapos who treats the waiter, dishwasher differently. For me, alam nila yan sa office na turn off ako sa ganung klaseng tao. Naamoy ko agad from 4 kilometers away kung sino yung mga ganung tao. Diba? Ramdam mo Diba? So for me, yung happy disposition in life, yung pagiging genuine, sure. Yun dapat. So I think those three. And again, going back to what Eden had said, na parang it goes all the way down to the whole organization. Kung ano man yung from the top, from the owners. Yeah, kasi gagayahin. From the owners, Yeah, gagayahin. From the owners down. Gagayahin. Magagayahan yan May invisible, may unwritten signal na kung ano yung ginagawa ng owners to Sir Carlo, to Sir Emil, yun din dapat ang demeanor natin. Meron. Basic human psychology yan. Parang bandwagon effect yan And when you imagine Biggs 10 years from now, 2035, what part of its growth will you proudly say, that was my fingerprint? What part of that growth 10 years from now? Si Sir Vic Gregorio of Shakey's. Ang ganda ng blueprint na ginawa niya for Shakey's kasi 20 years ago, Shakey's was really struggling. Diba? In fact, father ko used to be a restaurant manager of Shakey's in Banawe ng 1978. So, ganun nakatanda ang Shakey's, no? Yes. It's a very old brand that they were able to turn around. So, would you imagine, 20 years ago, number 1 was Pizza Hut, number 2 was Greenwich, number 3 was Shakey's. Ngayon, ang ranking is number 1 ang Shakey's. Diba? Number 2 ang Pizza Hut, number 3 ang Greenwich. Nagka-catch up nga yung iba Diba? So, what they did was really extraordinary Diba? For me, kung madala ko yung Big sa ganung level, yun siguro yung pinaka-happiest moment of my career. Thank you. Finally, Emil, not COO Emil, but just Emil the man. What dream do you still carry quietly? That maybe hasn't that space to breathe yet. What dream pa that's in you? Quietly in there with you. Meron pa ba? When I was in AIM, we have a subject called self-mastery. It made me realize that most of my hidden dreams are not really for me, but for my family. Dream ko yung pamangkin ko, mapagtapos ko ng civil engineering sa Lasal. Okay. Tapos, dream niya kasi magkaroon ng construction company. So, dream ko, maituro ko sa kanya yung how to manage a business. Sure. And then, siguro makapaglagay ng seed money for him to start. Yung mga kids ko naman, ganun din. Yun din yung dream ko. Kasi for me, my definition of wealth is that wealth allows you to fail and move on very fast. Diba? That's the reason bakit yung mga may hirap sila, one shot lang sila sa buhay. Hirap silang bumangon. Wala na diba? So for me, I don't see wealth as social status or luxury or splurge. For me, I see wealth as parang an insurance policy. It allows me to experiment in life na kahit mag-fail ako, at least pwede akong makaangat, no? Yun ang definition ko ng wealth That has never been about luxury or what. So for me, gusto ko lang makapag-iwan ng wealth sa family ko, sa kids, para pag time naman nila na lalabas na sila ng school at andun na sila sa real world, marami silang options available. Gusto nila mag-corporate, okay lang. Gusto mo mag-business, tutulungan kita para makabuelo ka. Para hindi ka na yung parang rags to riches na grabe yung struggle, di ba? Parang for me yun lang yung dream ko. Maano lang sila. Masigurado lang na maging successful sila. Yun lang talaga yung for me. It's not even for myself, para sa kanila. Thank you.
Emil, thank you so much. Thank you, sir. As you can see, talagang I'm here, patting you, touching you. It's my way of saying, I think, thank you very much for what you have done for Bigs, for our family. Thank you, sir. Wow. And thank you, and for being a good friend. Di Yeah. ba? We get to talk, chat, di ba? It's a wonderful relationship that we have, and Yeah. continue. Best Actually, wishes for your may journey. coaching session kami ni Ma'am Rhea. Okay, Di good. ba? Good. May coaching session kami this Friday. Tapos we had a coaching session a few weeks ago. How is that coming along? Kwento mo. Well, actually, yung mga tanong niya sa akin, sabi niya, Emil, may mga offers sa'yo sa iba, pero bakit, why do you have to stay with Bigs? Tanong niya ako harap-harapan eh. Sabi ko, I don't want to disappoint the founders. Maikli na lang yung runway nila eh. Ayokong sabihin nila na iniwan kami ni Emil. Di ba? They will be hurt nga. Sorry, Yeah. They will be hurt kung iiwan mo nga sila. Yeah. Yun. Yun sabi ko kay Ma'am Rhea eh. Sabi ko, gusto ko pag nawala sila, mawawala sila knowing na si Emil, hindi sila pinabayaan. Yun eh. Thank you so much. That's Yeah, so thank beautiful. you. Thank you Thank you, so sir. Salamat ng madami. Thank you, sir. Thank you. Partida, kinakabahan ko. Nag-games na siya. Bakit? What happened there? What was it about that na-touch ka? Hindi po son. Di ba parang medyo nag-resonate ako with what he said na ang goal na lang niya is for his kids. Family. Parang The struggle. the same Oo, struggle oo, na oo, oo. Di ba yun yung sabi ko, na-pay namin ni Zion. So we want to parang shift our family na magkaroon ng legacy business. Kasi nga parang laging problema yung wanting ito. Parang first time ko makarinig. I mean, syempre, yung iba na meet ko is nagawa na nila. Pero this one kasi parang in progress. Parang ang ganda na may parent na ganun yung thinking. Na hindi, kasi ngayon, di ba, mostly nga, yung Filipino families, iniisip retirement plan. Parang ang ganda lang nung gano'n, na sobrang may parent, na hindi nila hayaan yung anak na out there. And then, yun yung tinatrabaho. Like, same kayo lahat. Everyone I've talked to under Bigs, di ba? Si Carlos, yung mom mo, Jay, and then now, di ba, nakapasok talaga yung culture of Selflessness. Alam mo yan yung sinabi ni Carlos sa talk niya na selflessness. That kind of made us go, oh, let's talk to my mom na rin. Talk to my dad. Talk to Emil. Nagpapanin eh. Nagsanga-sanga na. Sanga na. We even tried to talk to Tito Kaloy pero sabi niya, I'm not into Hindi siya social TV. media. Hindi siya TV guy. So, yeah, wonderful. Salamat, sir. Grabe. Thank you, Ganda thank you. nun, ano? Thank you, thank you, so thank much. you. Thank you so